Tahimik ang baryo ng San Sebastian, isang lugar sa kabundukan na para bang hindi inabot ng modernong mundo. Bawat bahay ay gawa sa kahoy at yero, may kalampag ang bubong tuwing malakas ang hangin, at ang mga poste ng ilaw sa kalsada ay iilan lamang. Sa gabi, lalo na kapag Nobyembre, dumadapo ang katahimikan na hindi basta simpleng kapayapaan, kundi isang uri ng katahimikang may kasamang bigat, tila may nagmamasid mula sa dilim. Kakaiba ang gabing ito. Masyadong malamig para sa panahong taglagas. Ang mga alingasngas ng hangin ay tila may kasama, parang ungol ng nilalang na nawawala. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang inilibing si Lola Malva. Matandang tagapangalaga ng baryo, albularyo, espiritista, tagapamagitan sa mundo ng buhay at patay. Sa kanya dumudulog ang mga tao kapag may hindi maipaliwanag na sakit, o kung may nararamdaman silang presensya sa bahay nila. Ngunit ngayong siya'y wala na, may tila puwang sa hangin. May kulang, may naiwan. Sa silid ng kanyang apo na si Mia, isang dalagang 18 anyos na lumaki sa pangangalaga ng matanda, may isang panaginip na paulit-ulit na bumabalik, isang panaginip na tila hindi basta panaginip lamang. Sa panaginip ni Mia, naroon siya sa likod ng kanilang bahay. Gabi rin, malamig, nakatayo siya sa ilalim ng punong mangga, pero hindi siya nag-iisa. Sa harap niya, sa lilim ng mga sanga, naroon si Lola Mela. Ang balat nito'y maputla, ang mga mata ay mistulang walang buhay, mapurol, malalim, at nanlilimahid. Hindi ito nagsasalita agad, parang tinatapunan lang siya ng tingin, malamig, parang nagagalit ngunit may halong lungkot. Pagkatapos ng ilang sandali, dumaan ang malamig na ihip ng hangin at narinig niya ang tinig, mahina, tila galing sa ilalim ng lupa. Apo, bulong nito, halos hindi marinig. Hindi pa ako natatapos, kailangan ko ng dasal. Biglang lumabo ang paligid sa panaginip. Ang lupa ay tila gumagalaw. Ang mga anino sa paligid ay lumalapit. Tila ba may mga kamay na gustong sumakmal mula sa lupa. Napamulat si Mia. Hingal na hingal. Basang-basa ng pawis ang kanyang likod. Ngunit kahit gising na siya, parang dala pa rin niya ang lamig ng panaginip. Parang may naiwan sa kanyang balat, sa kanyang silid. Paglingon niya sa orasan, 3:30. Oras ng kaluluwa. Oras ng mga di nakatawid. Hindi mapakali si Mia. Lumabas siya ng silid, dahan-daang tumuntong sa malamig na sahig. Tahimik ang buong bahay. Maging ang mga daga sa kisame ay tila tumigil sa paggalaw. Sa sala, tinungo niya ang lumang altar ng pamilya. Doon naroon ang larawan ni Lola Mela, nakangiti sa litrato, hawak ang kanyang paboritong rosaryo. Ngunit ang altar ay natabunan na ng alikabok. Ang mga kandila ay kupas at walang sindi. Ang baso ng tubig sa tabi ay tuyo na. Napamura siya sa isip. Alam niyang dapat sana ay sinindihan niya ang mga kandila nung isang gabi. Nakalimutan niya. At sa paniniwala nila, kapag kinalimutan mong ipagdasal ang patay, bumabalik sila. Hindi para manindak, kundi para paalalahanan ka. Kumuha siya ng posporo at sinindihan ng puting kandila. Ngunit sa mismong pagliyab nito, biglang bumugso ang hangin mula sa likod ng kortina, malamig, matalim, para bang may dumaan. Napalingon siya, ngunit walang tao. Tumingin siya sa salamin sa itaas ng altar. May gumuhit na anino sa likod niya. Hindi malinaw, pero tiyak niyang hindi siya nag-iisa. Habang tahimik siyang nagdarasal, bumigat ang pakiramdam ni Mia. Hindi lang ito kaba, parang may dumadagan sa kanyang balikat, isang presensya na mahirap ipaliwanag. Sa pagitan ng bawat Hail Mary, nararamdaman niyang ang kandila ay parang nanginginig, at ang apoy ay nagkakagulo, parang may humihinga malapit dito. Nang matapos ang dasal, lumuhad siya. Nilapit ang ulo sa kanyang mga kamay, nagbabaka sakaling matapos na ang presensya. Ngunit isang bulong ang pumasok sa kanyang tenga. Apo ko, hindi pa sapat. Napatayo siya agad. Ang boses ay hindi imahinasyon. Napakalinaw, napakalapit, tila galing sa mismong likuran niya. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang silid. Ngunit bago siya pumasok, napalingon siyang muli sa altar. Ang larawan ni Lola Mela, nakangiti kanina, ay tila may bakas ng luha sa gilid ng mata. Nagkakamali lang ba siya, o may kaluluwang tunay na umaasa? Kinabukasan, may bakas pa rin ng pagod at pangamba sa mukha ni Mia. Hindi siya gaanong nakatulog. Sa kanyang pakiramdam, tila isang bagay ang nagbabantay sa kanya habang siya'y natutulog, isang malamig na presensya na hindi niya maipaliwanag.
Habang nag-aalmusal, sinabi niya sa kanyang ina ang tungkol sa panaginip at ang mga nangyari sa altar. Tahimik lang si Aling Tessa, saka tumango. Ako rin, wika nito habang hawak ang tasa ng kapeng nanginginig ang laman. Kagabi, parang may dumaan sa tabi ko. Hindi ako makagalaw. Mabigat ang dibdib ko, parang may nakaupo sa akin. Nagkatitigan sila. Pareho silang alam na hindi ito pangkaraniwang kababalaghan. Hindi ito gawa ng takot o pagod. Isa itong panawagan. Agad nilang tinawagan ng ilang kamag-anak at matagal nang kakilala sa simbahan. Nagplano sila ng navina, 9 na gabing panalangin para sa kaluluwang hindi matahimik. Isinama na rin nila ang mga lumang ritual na itinuro noon ni Lola Mela, pag-aalay ng puting kandila, basong tubig, asin sa 4 na sulok ng bahay. Unang gabi pa lamang ng dasal, at tila may gumalaw na sa paligid. Sa kalagitnaan ng Ama Namin, nagpatay sindi ang ilaw. Ang kandila sa altar ay nagliyab ng mas matindi, sumayaw ang apoy na parang hinihipan ng wala. At sa labas ng bahay, isang sigaw ng bata ang narinig. Nandyan siya, may matanda sa bintana, lahat sila'y lumabas. Walang tao, ngunit ang lamig ng hangin ay tila humigop ng init ng kanilang balat. Isa lang ang tiyak nila, hindi ito imahinasyon. Lumipas ang mga araw, at lalong naging madalas ang mga kababalaghan. Sa gabi, may kaluskos sa bubong, gayong wala namang puno na malapit. Tuwing 3:00 ng madaling araw, kusang bumubukas ang pinto ng lumang kwarto ni Lola Mela. Kwartong isinara at ipinakupa ang pinto ilang araw matapos siyang mailibing. Isang gabi, habang nag-iisa si Mia sa kusina at nagsusulat sa kanyang prayer journal, may narinig siyang pagaspas ng kurtina. Napalingon siya sa sala, wala namang hangin. Tumayo siya, lumapit, at sa sahig ng lumang kwarto ni Lola, gamit ang abo mula sa natunaw na kandila, may lumitaw na mga titik. Isang araw na lang, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung dapat siyang matakot o masaktan. Tila may hinihintay si Lola Mela, isang pangako, isang tungkulin, isang bagay na hindi pa natutupad. Tumakbo siya sa kanyang ina. Ipinakita niya ang sulat sa sahig. Ang kanyang ina ay natulala. May iniwan si nanay, may hindi siya natapos, bulong ni Aling Tessa. At sa katahimikan ng gabi, nagdesisyon silang muling bumalik sa lugar na matagal nang iniwasan, ang punso sa likod ng bahay. Ang punso ay matagal nang kinatatakutan sa baryo. Ayon sa matatanda, iyon daw ay lugar ng dasal, ngunit hindi basta dasal para sa may buhay, kundi para sa mga kaluluwang ligaw. Isa itong lumang dambana na may sinaunang gamit. Noong bata pa si Mia, lagi siyang pinapaalalahanan ng kanyang lola, huwag mong lalapitan ang punso kapag gabi. Hindi lahat ng kaluluwang nandyan ay mabait. Ngunit ngayong gabi, siya mismo ang nagdesisyong pumunta roon. Bitbit niya ang rosaryong isinusuot ni Lola Mela tuwing gabi, isang puting kandila, at maliit na basong may tubig. Kasama si Jerome, ang pinsan niyang palaging matapang, tumungo sila sa punso. Mabigat ang hangin. Ang mga dahon ng puno ay hindi gumagalaw, pero ang hangin ay parang gumagapang sa kanilang batok. Sa gitna ng punso, may isang uwak, itim, malaki, at tila nakatingin sa kanila. Nagdasal si Mia. Hindi na siya sigurado kung tama ba ang ginagawa niya, pero may paniniwala siya na ito lang ang paraan. Habang binibigkas ang Aba Ginoong Maria, narinig niya ang isang mahina, halos wala sa mundong tunog. Ayoko pa mamatay. Nasaan si nanay? Isang tinig ng bata, tinig ng isang nilalang na naiwan. Ang rosaryo ni Lola ay tila biglang uminit sa kanyang palad. Patuloy lang siya sa pagdarasal, kahit nanginginig. Pag-uwi, tahimik ang buong bahay. Ngunit hindi tahimik ang kalooban ni Mia. Kinausap niya si Aling Tessa. Ma, may tinig ng bata sa punso. Hindi si Lola ang humihingi ng dasal. Parang may iniwan siyang kaluluwa. Tumahimik ang kanyang ina, bago napabuntong hininga. Hindi ko sana sasabihin, Anito. Pero totoo, may batang babae si nanay na inalagaan noon. Anak ng isang babaeng itinakwil sa baryo. Babaeng pinaghinalaang may sumpa. Bata pa lang si Mia nang mangyari iyon, kaya't hindi niya matandaan. Pero ayon kay Aling Tessa, nang mamatay ang babae sa panganganak, si Lola Mela ang nagpalaki sa sanggol. Ngunit hindi nagtagal, namatay din ang bata. Sa takot ng komunidad, hindi na binyagan, hindi inilibing ng maayos. Itinago, at mula noon, sabi ni Aling Tessa,
tila ba mas naging tahimik si nanay. Laging nagdarasal, laging bumabalik sa punso. Napagtanto ni Mia ang lahat, hindi para sa sarili ang panaginip ni Lola. Para sa batang iyon, para sa kaluluwang naiwan at kinalimutan. Sa huling gabi ng Navina, nagdesisyon silang gawin ang hindi pa nagagawa ng kahit sino sa kanilang pamilya, isang misa para sa kaluluwang walang pangalan. Hindi opisyal, hindi sa simbahan, kundi sa punso mismo. Tinawag nila ang matandang pari sa kabilang bayan. Ipinaliwanag nila ang lahat, hindi sila pinagtawanan. Seryoso ang pari. Ang mga kaluluwang di nabibigyan ng pahinga ay laging naghahanap ng liwanag, anito. At minsan, sa pamamagitan lang ng isang dasal, makikita nila ang daan pauwi. Nag-alay sila ng puting rosas, kandila, gatas, at laruan, mga bagay na para sa isang bata. Habang binabasbasan ng pari ang punso, biglang tumigil ang hangin. Pati ang uwak ay lumipad palayo. Tila may liwanag na bumalot sa paligid. Hindi nakasisilaw, kundi malamlam, magaan. May narinig silang tinig ng batang tumatawa, sa kamarahan na nagpaalam. Tumingala si Mia. Sa langit, may isang kumpol ng ulap na unti-unting naglaho, kasabay ng paggan ng kanyang dibdib. Simula ng gabing iyon, wala nang kaluskos sa kisame. Hindi na rin bumubukas ang pintuan sa madaling araw. Ang mga kandila sa altar ay hindi na umiilaw ng kusa. Ang larawan ni Lola Mela ay nanatiling tahimik, ngunit ngayon ay tila mas maliwanag ang kanyang ngiti. Tuwing araw ng mga patay, nag-aalay si Mia ng 2 kandila, isa para kay Lola, at isa para sa batang babae. Isinulat niya sa papel ang pangalang Ligaya, pangalan na sana'y ibibigay ng kanyang lola sa bata kung ito'y nabinyagan. At sa ilang gabi ng Nobyembre, kung kailan ang hangin ay malamig at ang katahimikan ay tila mas malalim, minsan ay makikita ni Mia ang anino sa salamin ng lumang aparador, si Lola, nakangiti, hawak ang kamay ng batang babae, at sabay silang tumatalikod, patungo sa liwanag. Hindi lahat ng panaginip ay bangungot. Minsan, ito'y paalala na may mga kaluluwang nangangailangan pa rin ng ating dasal, upang sa huli, matahimik din sila.